ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, brothers and sisters, ako po ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan naman tayo ng magandang pagkakataon upang may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa wikang Arabic para sa mga bagong mag-aaral sa salitang ito. So, makita nyo dito, nung last session natin, natapos na natin napag-aralan ang aralin isa or yung lesson 1. So ngayon, dito tayo sa pangalawa, aralin 2, o lesson 2, at ang ating topic ay ang al-aswat, ang mga pagbigkas. Ang napag-aralan natin nung last session, ang mga pangalan ng letters, kahit yung pagbigkas, sinikap din natin ang pag-aralan at saka yung pagsasaulo. Dito naman sa lesson 2, naglagay ako ng table na kung ano yung pangalan ng letter. Halimbawa, ang pangalan ng letter ay alif, ba, ta, sa hanggang sa dulo. So, ang alif, titingnan mo, yung hitsura ng alif, ayan siya. Ito, although natikap natin nung previous session, pero inuulit-ulit natin para talaga tumagos sa ating memorization ang hitsura ng mga letter na ito. So, pagbigkas, paano siya ibibigkas? Siya equivalent siya doon sa, halimbawa, sa English, sa Tagalog, na yung alif, yan na yung a. Ganon. Kasi ang alif, pangalan niya, pero pag pronounce natin siya ng tulad ng Tagalog, a, pwede, ganyan, a. So, ayan siya, a. Then, sa halimbawa natin ay yung salitang apple, ganon. A, alif. Then, pagbigkas ay a, alif, or a, and then apple. So, dito, makikita mo sa unahan, may nilagay ko dito na mabigat na titik at saka magaan na titik. So, yung alif ay magaan na titik siya. Doon sa yung mga mabibigat na titik, yung mga hard letters, so, kung saan siya, yun yung lalagyan ko din ng ganito. Nilalagyan ko siya ng ganito. Pero, kasi mostly ng mga letters, sa 28 letters, mostly mga mga soft, kaya ganyan. Ang alif ay soft, then ang ba ay soft, ang ta ay soft. Nilagyan ko ng ganun. So, makita niyo dito, yun yung alif. Then, pangalawa, ba. Ayan siya, ayan yung kanyang hitsura, ba. Then, ang kanyang equivalent sa pagbigkas sa Tagalog o sa English, sabi mo ba or be. Ganun. Then, ang halimbawa, ang salita ay back. Halimbawa, back o kaya bag o kaya maraming mga words na nagsisimula ng ba, be. So, magano siya, bag, bahay. Kahit Tagalog mo, bahay, baho, o ano man ang mga salita. So, ganun siya. Then, doon sa dulo, makikita mo, ito ay magaan na titik. Soft letter siya. Then, pangatlo, ta. Okay? Ito yung kanyang hitsura. Ta. Then, ang kanyang equivalent sa Tagalog o sa English, ayan siya, ta or ti. Ta. Ganun. Tab. Tapos sa salita, pwede mo sabihin ng tab. Tab. O kaya tag. O kaya ano pa man ang mga salita na makakatulong dito o kapareho niya. So doon sa dulo, ito ay magaan na titik. Magaan siya na letter, magaan, very soft, ganun. So ipagpatuloy natin sa ibang mga letters tulad ng tha. So ayan siya, ayan yung itsura niya, tha. Then ang equivalent niya sa English, th. Tulad ng salitang think, o kaya this, o kaya that, o kaya those, mga ganun. Marami siyang mga example. Pwede nating magamit. So, ayan siya sa dulo, siya ay magaan na titik, soft letter. So, dito naman, letter na Jim. Ayan yung hitsura niya, Jim. Then, sa English, pwede nating magamit ng itong J. Sabi natin January. January. O ano pa man o kaya ito, Jack. January. Okay? So, siya din ay soft letter.
magaan na titik. Then, next letter, tulad ng ha. Ha. Okay? Ha. So, letter H siya, pero sa English, naghahanap ako ng mga letter na kapariho niya sa yung pronunciation. Wala akong nakita, I don't know, ang ibang mga guro, ang ibang mga teacher, kung mayroon man sila nakitang word na pwede nating ilagay dito, ihambing dito. So kung mayroong mga makapanood sa video ko na mga guro at mayroon siyang alam na salita na pwede kong ilagay dito, paki-message niyo ko, pakibigay niyo sa akin para ilagay ko. Tulong niyo na rin sa akin. Kasi ang knowledge ng bawat isa ay limitado. Naghanap ako. Wala akong nahanap na salita na ilalagay ko dito. Kasi yung kanyang sound ay ha. Ha. Ang ibig sabihin dito sa English sana. Pero sa Arabic, mayroon. Tulad ng word na hamad. Alhamdu. Ha. Marami sa Arabic na maibibigay natin na sample dito. Halimbawa kung isulat ko man yung pangalan, pwede kong ilagay dito na hamad. Hamad. Pero ang gusto ko kasi, yung sa lalabas sa pronunciation sa English. Okay? So, ang importante, alam nyo na itong ha na ito ay ha. Sa Arabic, marami siyang halimbawa tulad ng hamad, hamdu. Okay? So, siya ay soft na letter. Hindi naman siya hard. Yun nga lang, wala akong makitang letter word sa English o sa Tagalog na i-compare ko dyan yung kanyang pronunciation. So, ito ay ha. Ha. KH. Ha. Ha or Khalid. So, yung Khalid, Arabic siya, KH. So, pwede na natin sigurong ilagay dito sa H yung Hamad. Halimbawa, subukan ko kasi gumamit ako ng word na Khalid. So, gagamitan ko na lang ng word na Hamad. Halimbawa, ganyan. Yeah, Hamad. Okay? Hamad Hospital. Yung dito sa Qatar na hospital ng pangalan ay Hamad Hospital. Ganun siya. Yung iba, narinig ko, sinasabi lang niya ng Hamad Hospital. Normal na H, Hamad. Pero hindi yun ang tama. Hindi yun ang talagang pronunciation ng first letter ng word na Hamad na hospital. So ganito talaga siya. Hamad. Ito na H. Hamad. Hamad. Okay? So ilagay na natin ito na example. Sa Arabic na lang na sound na example. So, dito tulad kasi, gumamit pala ako dito sa Khalid. KH. Khalid. Yan. KH. Khalid. Then, itong Khalid ay pumasok sa grupo ng mga letters na mga mabibigat. Okay? Hard letters. So, ito, dal. Ito, soft. Dal. Ayan ang itsura ng dal. Ang kanyang opposite sa English ay D or da. Tapos data. Ayan, data. Davao. Mga ganun mga word na katumbas nito. Then, ito ay soft. Soft letter. Magaan na letter. Then next, dal. Kung walang magtuturo, akala niya tal. Pero ito ay kinuha doon sa pronunciation na that. Bale, instead na T, pinalitan ko lang ng L para magamit ko dito sa dal. Then TH or DH. Ang iba kasi, nakikita ko, nag-transliterate sila, gumamit sila ng TH at mayroon din gumamit ng DH. Kasi magkalapit yung pronunciation niya. Ito, dal, ito rin ay dal. Pero ginagamit ko ito sa dad kasi mas makapal ang tingin ko dito. Do, ganun. So, hindi siya talaga para dito. Pero nilagay ko lang ganun kasi meron din akong nakita na mga nag-transliterate din, na mga writers na ginamitan niya ng DH. So, para hindi ako maging unfair, so, ginanong ko siya. Pero ito ang kaya inuna ko siya. TH, then nilagay ko sa close open parenthesis yung DH. Okay? So, ayan siya, that. Yung tulad ng tinuro ko sa inyo nung previous session, na ang letter na hindi siya lumalabas sa dila hanggang doon lang sa ngipin. Whereas yung tha, lumalabas talaga siya. Okay? So, ganoon din siya, magaan na letter, soft letter. Ito naman ay ra, ayan yung kanyang hitsura. Ra, then, ang opposite niya sa atin sa English,
o sa Tagalog ay ra. Ayan. So tulad ng word na right. Right. O kaya sabi mo right. O ano pa na, another na word na right, ride, ganun, ren, ulan. So yan na ra. Then zai, letter na zai, ayan yung itsura niya. After ng ra, zai. So, opposite siya sa English ng z. Tulad ng zo. At ito ay magaan na titik. Zai, zo. So, dito, sin. Okay, sin. Ayan yung kanyang letter sa Arabic. Ayan yung itsura niya. Sin. So, normal siya. Manipis lang. Tulad ng normal na pagbabasa natin ng letter na S. Na ito siya sa English S. Pwede mong gamitan ng sun. Sun. O kaya son na anak. O ano pa na mga ganun ang sound niya. Son. Okay? So dito, shin. Ito ay is shin. Ano? Shin. Doon walang it's. Sin. Dito ay shin. So ayan siya, shin. Is ang kanyang opposite sa English. And then, ang example na word ay shadow. Merong it's. Shadow. And siya naman ay magaan lang na titik. Ganon. Shin, shadow. And then, sod. Sod. Supposed to be, kapag tiningnan mo yung dito, so, walang magturo sa'yo, babasahin mo naman ito ng shad. Gamit mo ng ano. Pero hindi. Inilagyan ko lang ng H para magkaroon siya ng kunyari, makapal yung ano. Kasi makapal siya eh. Sod. Ganyan. Sod. Sod. Sa English o sa Tagalog, is pa rin siya. Is tulad nung sin. Pareho lang, oh. Pero, itong nilagay ko na example dito, pag natandaan niyo yung pronunciation ng yung kinakain natin na sausage, ganun, ito siya. Okay, yung ginagamit natin na panghalo na sauce. Sauce. Di ba? Pag pronounce natin na sauce, makapal yung is, sauce. Hindi sauce. Na kunyari parang ganito, sin. Sauce, hindi sauce, di ba? Ang pronunciation niya ay sauce. Sausage. Ganun. So, pumasok siya sa hard na letter. Mga matigas o makapal na letter. Ganun. Sauce. Sod. Kasi ang dila natin ay kinukurkid natin. Iniipit natin, sod. Sod. Hindi tulad nung sin, nakangisi ka pa, sin, is, pero ito naman ay sh, ganun, pero ito ay ibang sound. May sound, no? Sh. Pero ito naman, ang sound niya ay hindi tulad nun. Ito ay ipit na ipit. Ganun. Iyon ay normal lang na ganun, manipis. Ito ay sh. Ito ay saw. Iniipit mo dila mo. Sod. Okay? Sauce. So dito, dod. Ito naman ay dod. Letter D pero makapal. I-compare mo doon sa kanina sa taas, ito, dal, data, Davao, ganun. Pero dito ay makapal siya. Kaya nilagyan ko ng DH. At saka sa mga nakikita ko sa transliteration, sa mga nakasulat sa Arabic, tapos transliteration, ganyan ang gamit niya. Dod. DH. Do. Ayan o. DH. Do. Dod. Ganun. Dod. So, nakita ko sa English, nung mag-research ako, na ang kanyang kapareho ay yung tulad ng word na dark. Dark. So, dahil sa pag-research ko dito, sa dod, so, na-sure na nakuha ko yung tamang pronunciation pala ng word na dark. Hindi pala dark. Alam mo, sabi natin, dark. Manipis. Dark. Hindi pala, makapal pala siya. Dark. Dark. So, nakapasok siya doon sa grupo ng mga letters na hard. Ayan. Sorry, na lumaki yung letter. Ganyan. So, ito siya sa hard letter. Okay? Matigas na letter o makapal na letter. Dark. Then dito, to. Another makapal na letter. Another mabigat na letter o hard letter. Mo. Hindi na ito tulad nung nasa taas kanina, tha. Yung tulad na tha, hindi yung tha. Ito ay to. Nilagyan ko lang ng TH para matulad nitong DH na medyo
kumapal siya. Kaya itong ano talaga, kailangan may mag-i-explain sa iyo, may mentor o teacher na mag-i-explain sa inyo. Kasi kung sa beginning, kung walang makapag-teach sa inyo, itong ano lang, notes lang ang makikita ninyo, so maguguluhan kayo, bakit doon may TH dito, another TH, ano na paano ng pronunciation nito, so yan. So, ang to, para ano ko siya, para gawing makapal, nilagyan ko siya ng TH. Pero makapal ito, to, doon sa itaas ay tha. Ang iba namang mga transliterator, ang ginagawa nila, hindi nila nilagyan ng H, pero nilagyan nila ng tuldok sa ibaba. So yung pinagkaibahan ng soft na ta, normal lang. Pero yung makapal na tulad nito, to, nilalagyan nila ng tuldok sa baba. Tulad din yung ginawa nila sa ha at saka yung ha. Yung ha, nilalagyan nila ng tuldok sa ibaba. Pero sa atin, kung magta-type ka, magano ka, wala tayong mga font na ganun. Siguro ang ibang mga language meron siyang font na ready. Tulad ng sa atin, meron tayong sa Filipino language, meron tayong NG, yung nang, nga, ngi. Pero ang ibang mga language wala sila. Pag nagsulat sila ng ninyo, word na ninyo, Santo Niño, sabi niya ninyo, so tayo, lalagyan lang natin ng enye, N-I, tapos enye, tapos O. Pero kung silang magbabasa, parang ano lang, nino. So, ang gagawin ng iba, para ano yung ninyo, either lalagyan nila yung pangalawang N ng I o kaya ng Y para maging ninyo. Okay? Sa atin naman ay parang Bisaya o Tagalog, ninyo, sa inyo. Okay. So, ito siya, yung letter na to, ang opposite niya sa English na word ay tulad ng tall. Hindi pwede yung tall, kundi tall. So, nagamit itong ta doon. Yan. To, tapos tall. So, hard letter siya. Okay? Mabigat na letter o makapal na letter. Tall. Okay? Ito naman ay the. Tingnan nyo? The. Hindi lumabas yung dila ko. The. Normal lang. The. Kasi dito rin siya sa dulo ng dila pero sa loob. Okay? Sa dulo rin ng dila pero sa loob siya kinukuha. The. Hindi tulad nung tha at saka yung dal. At ito naman ay the. So tatlo sila nasa dulo ng dila. Ang kaibahan lang nila, yung tha, lumalabas ang dila. Tha. Tapos yun naman dal, the, nasa ngipin. Ito naman ay nasa loob ng konti. The. Pero pareho silang tatlo. Sila yung mga 3 letters na nandun sa dulo ng dila. Yung pag-apply lang, yung pag-pronounce. So nakita ko, pwedeng magamit ito namang Z, na nilagay ko siya na parang GH ngayon. Pero actually, hindi siya Z. Kasi nakita niyo sa taas kanina ang Z, itong Zaya, no? Z. Pero para lang magka-differentiate siya, magkaiba-iba, nilagay ko at saka yung mga ibang writers na ginawa yung ganito. Hindi siya za. Ito ay the. Then, ganyan, the, o kaya do. Do. Parang malapit lang siya rin, pero hindi totally pero siya yung nakita kong word na yung pronunciation ay medyo lalapit dito sa the. Azim. Sa Arabic may word na azim. The. Sadaqallahul azim. Azim. Yun. So, ain, letter A din siya, pero nilagyan ng apostrophe para mag-iba yung kanyang sound. Ayan siya. Kaya sa transliteration, nilagyan natin siya ng ain, Then nakita ko sa word, sa English, na yung mine. Ayan mo? Ain, and then mine, ain. So soft letter lang siya. Then dito naman ay ghain, gha. Dito kinukuha dito sa ilalim. Dito, ghain. So ayan siya, ghain. So merong GH, go. Pag tinanggal mo ang H, magiging ga. Okay? Go, ganun. Pero with H, magiging go. O kaya ga, tulad nito, Afghanistan. So sa Afghanistan, kahit pag nakinig ka sa mga Arabo o sa mga Afghani, pag nag-pronounce siya ng word na Afghanistan, ganun talaga sound niya, Afghanistan. O kaya yung tao, Afghani. So, pumasok itong letter na ito sa hard letter o makapal na letter.
So next, fa, ayan siya, fa, ayan sa English, yung kanyang pangalan, fa, and then fa, ayan yung itong hitsura niya. Din ang opposite naman niya, equivalent naman niya sa English ay F. Fa, tulad ng word na fat. Fat. So, kasama siya doon sa mga soft na letter. Mga manipis lang, magaan lang na mga litra. Titik, gano'n. So, ito, cough, ko. Ito ay Q. Sa English ay Q. Ito naman sa Arabic, ko. Ko. Ayan, Q. Then, sa word na qatar. Qatar. Ang iba sabi niya, Qatar. Hindi siya Qatar. Ito ay ko, yan ay Q. Ko, ganito siya. Ko. Tapos ito namang letter T na ito, hindi yung T na yung may dalawang tuldok. Ito na T, yung makapal na T. Ayan o, ito. To. So, magkasama sila, yung ko na ganyan, na may dalawang tuldok, plus itong to, then nagiging ko, to. Ko, to, plus ra, qatar. Ganun, qatar. So, ganun siya. Pag Arabo pakinggan nyo, lalo na Qatari, kaya mga golf, marinig ito na kanyang exact na pronunciation. Qatar. Ang iba nga, ang Arabo, siyempre ang Arabo, ang pagbabasa nila ng Q, ng ko, nakukonvert nila pag local yung pagsalita nila, amiya, o kaya, ano lang, yung ang tawag na local lang na pag hindi siya classical na pagbabasa. So, sasabihin nila na gutter. Marinig mo iba sabi niya gutter. O gutter. Gum. Instead na qatar, pinopronounce nila ng gutter. Gutter. Yun sa nila yun, sa local na pagsasalita. Okay, pero dito tayo pag classical talaga na Arabic, classical na word ang gamit. So, ito ay o kaya ka. Yung sa Q, qatar. Tulad niyan, qatar. Ayan o. Cough, then cough. So, Q ang kanyang opposite sa English, ang tulad ng word na qatar. So, ito naman ay calf, letter key. Ka, nakasmile ka, ka. So, ang kaibahan nila, ito ay ko, parang galit ka, ko. Ito ay ke, yan, letter key, tulad ng cat. So, siya ay kasama sa mga magagaan na mga letters. So, ito naman, lam, ayan yung itsura ng lam. Then, sa English, L, tapos sa lam. Okay, lam. Mim, ito yung kanyang itsura, yan ang itsura ng mim. Tapos sa English ay M, Tagalog man M, then map. Halimbawa, map, mayor, municipality. So yan siya na M. Sa Arabic, halimbawa sabi mo Muslim. Okay? So noon, ito yung letter, yung itsura ng noon. Ito naman English siya sa N siya sa English o sa Tagalog N ganyan Noon, itong itsura ng noon, then ayun yung kanyang letter N, halimbawa tulad ng name. Noon tapos name. Kasama ito sa mga soft letter o mga magagaan na mga titik. So ito naman ha. So magkaiba sila doon sa taas kanina. Sa taas kanina, ha, yung ganyan na forma, ha, pero ito, ganyan, parang circle, ito ay ha. Ayan siya, ha, tulad ng hat, o how. So, kasama siya sa mga magagaan na mga letter. Okay. Soft letter. Ito naman ay wow. Wow, ayan yung letter ng itsura ng letter na wow sa Arabic. Wow. Then, opposite siya ng W o wa sa atin. Pag Tagalog, sabi mo wa. Sa English, sabi mo W. Pero yun na ngayon, tulad ng word na white, yan. Yun sa niya, when, what, who. The same, yan ang mga pronunciation. Tapos kasama siya dun sa soft letter, magaan na litra o magaan na titik. Dito naman ay ang panghuli, ang ya. So, ayan yung itsura ng ya. Then sa English, sabi natin y, o kaya sa Tagalog sabi natin ya. Tapos ito, ya, ye, or you. Ya, ye, you. Or any word na, alimbawa, yakt. Okay? O any na mga word pa na magsasama ng ganyan. Ya, iyaya.
So kasama siya doon sa mga soft soft letter, sorry. Kung tinitingnan natin, ibalikan natin kung ilan ba yung letter na hard. Yan, yung mga mabibigat na letter, tingnan mo. Qaf, letter qa, ito siya, mabigat siya. Una, pangalawa, tulad nitong gha, ghain, so kasama siya sa mabigat na letter, so may dalawa na tayo. Then dito naman ay yung ta, tulad ng tol, so tatlo na sila. And then sa letter naman na dad, so pang-apat siya sa mabibigat na mga letter. Then sad, kasama din siya sa mabigat na letter, yun, 5 na. Then hanggang sa dito sa kha, pang-anim. Then, so, ibig sabihin, meron tayong 6 na letters na mga hard letter. Una, tulad ng kha. Pangalawa, yung sad. Pangalawa, ang sad. Pangatlo, dad. Pang-apat, ta. Then, pang-5, yung gha, ghain. Then, pang-6, yung qaf. Okay, so 6. Meron tayong 6 na mga hard letters at meron tayong 22 na soft letter kasi we have 28 letters in Arabic. So, ibig sabihin, 6 yung mga hard sa pronunciation, then 22 yung mga soft. So, yun na, natikap natin sa ating lesson 2 ang mga paraan ng pagbigkas ng ating alpabetong Arabi. So, I hope na naintindihan ninyo, may nag-benefit kayo sa lesson na iyon. At inshallah, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pag-atin sa ating pag-aaral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق